Kinwestiyon naman ng ilang dating opisyal ng Administrasyong Duterte ang pagpayag daw ng korte na bawiin ang testimonya ng ilang testigo kaya humina umano ang kaso laban kay dating Senadora Laila de Lima. Pero ang giit ng abogado ni de Lima, hindi naman yan ang dahilan kung bakit pinayagan ang piyansa. Tinutukan niya ni Chino Gaston. Si Vitaliano Aguirre ang nakaupong Justice Secretary ng kasuhan si dating Senadora Laila de Lima dahil sa umano'y kaugnayan niya sa bilibid drug trade. Ngayong pinayagan ng korte na magpiyansa si de Lima, sabi ni Aguirre, I'll still stand by the evidence of what we gathered. But hindi namin ipapile yan kung hindi kami niniwala. I know that she suffered enough. I welcome this development and I'm glad that she has finally gained her freedom. At least if she recognized that I suffered enough, I suffered more than enough. I hope he does realize it, and I hope he's sincere in saying that. He knows the role that he has played in all of it. I stand by my innocence, and I'm pretty certain that I will be fully vindicated in due time. wala pang sariling pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapalaya kay de Lima. Pero ang ilan sa kanyang mga dating opisyal may question sa pagpayag ng korte sa recantation o pagbawi ng testimonya ng ilang testigo laban kay de Lima na siya raw nagpahina sa ebidensya kay de Lima. It sets a dangerous message that people lie in court. Dapat talagang maparusahan to the full extent of the law yung mga nagsinungaling sa hukuman. Sabi ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi naman daw napatunayan ng mga nag-recant na saksi na pinwersa o tinakot lang silang tumistigo laban kay de Lima. Ang abogado naman ni de Lima nagtataka kung saan nanggagaling ang mga pahayag ng mga dating opisyal ng Duterte administration. Malinaw naman daw sa desisyon ni Judge Guito na hindi ang recantation ng mga testigo ang basihan sa pagbigay ng piyansa, kundi ang kabiguan ng prosecution na patunayang malakas ang ebidensya na nagkasala ang mga akusado. I hope they had the chance to read the decision, and if they did, they would have realized na the court did not resolve the bail application of the accused on the basis of the recantation. Ang burden ng prosecution in opposing the application for bail is to prove that the evidence is strong against the accused. At this time pa lang medyo hindi na umabot sa quantum na nire-require ng ating batas. Isa sa mga pinasalamatan ni de Lima pagkatapos ng bail hearing si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ni Senadora Amy Marcos, walang kinalaman sa desisyon ng korte ang kanyang kapatid. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.